gusto ko lang i-share. Kasi last year, di ba, meron po tayong barbecue sa may Ripples Bay, tama po GL? Yes. Sa Ripples Bay. Di ba, nagkaroon po tayo ng program, tapos maraming nag-share ng kanilang journey, nagbigay din ng tips ng mga advice sa atin, sa ating mga business partners. At after nilang magsalita, nagtanong si GL, sabi ni GL, meron pa bang gustong mag-share? Meron pa bang gustong magsalita? Ako po, nakaupo po ako doon sa bandang harap. Sa unahan talaga ako nakaupo. Tapos si GL, tumingin po sa side ko, tumingin po sa akin, tapos bigla po akong yumuko. Kasi ayoko po tawagin niya ako. At buti na lang, hindi po niya ako tinawag. Okay, so yun. Kasi bigla akong kinabahan kasi baka bigla ako niyang tawagin. So yumuko agad ako. Pero alam ko, kung nakatingin ako sa kanya, tatawagin talaga niya ako. Pero yumuko agad ako. Kasi nung time na yun, wala po akong ma-share. Wala po akong ma-share kasi yung laman ng JC wallet ko, tanging yung cashback ko lang. At feeling ko, nung time na yun talaga, wala po ako sa posisyon para magbigay ng advice. Yun. So, sabi ko sa sarili ko na sa susunod po, pag tinawag po ako, sana meron na po akong resulta at meron na po akong ma-share. So, eto na po yun. Isa na po tayo sa mga car achievers po. Yun. Yes, so yun. Actually, hindi po sa, gusto ko lang din po talaga na magbigay inspirasyon. Hindi po, syempre na ipagpayabang ko din magbigay ng inspirasyon at sobrang proud po ako sa kung ano man po yung nakamit ko ngayon. Yes. Ako po, nung pumasok po ako dito sa business, syempre siguro yung reason ko din, katulad din ng reason ninyo, bakit po ako pumasok dito, syempre gusto ko magkaroon ng extra income. Yun Yes. talaga yung pinaka-reason. Siguro lahat naman tayo ganun, diba po? Madagdagan po yung kinikita natin kasi hindi po siya sapat. Sahod po natin, syempre maliban po kay GL, kay TL Ken, lahat po tayo pare-pareho ng trabaho. Sahod po natin pare-pareho. So, talagang lahat po tayo talagang kinukulang din, diba? So, yun din po yung reason na naghanap po ako ng extra pagkakitaan at dito po ako napadpad sa House of Franchise. So, pumasok po ako November 2023 actually. Pero hindi po ako nag-start kaagad kasi yung time na yun, yung alaga ko po kasi 94 years old, pabalik-balik sa ospital. So parang nasa ospital na din ako nakatira nung time na yun. So hindi ko siya talaga na-workout agad. So after few months ko pa na-workout. So nung nagkaroon ako ng time na maisingit-singit yung Zoom, pumapasok po ako sa Zoom at doon po, pinasok po ako nila Coach Carla ni Coach Beats sa my Tyros na ngayon VSS po yung tawag. VSS, Vanguard Suicide Squad. Ganun po yung meaning niya, Vanguard Suicide Squad. So sa pangalan pa lang, talagang alam mo yung parang patayan talaga, diba? So pagiging isang member ng VSS, hindi po siya madali. As in, hindi po talaga siya madali, pero yun po yung nag-push po sa akin para i-push din po yung sarili ko. Kasi nung mga time na yun, as in sobrang, hindi po ako magaling. Pagkotoo, hindi po ako magaling. Hindi po ako, pagsasalita, hindi talaga, weakness ko din talaga, tapos hindi po ako techie. Hindi po ako techie. So nung pumasok po ako doon, talagang alam mo yung parang nangangapa ako, takot ako, lagi akong kinakabahan. Kasi yung mga kasabayan ko, talagang marunong na sila, magagaling na sila. Tapos ako, as in, wala talaga, as in, wala pa akong alam. Tapos, nung mga time na yun, siguro para-pareho tayo ng sitwasyon. Alam ko, may nakakausap ako taga Hong Kong. Yung pulong-pulong, tapos walang ilaw. Ganon, taga Hong Kong talaga. Yun yung signature ng taga Hong Kong ng mga attendee. Walang ilaw, tapos bulong lang. Totoo yun. Kasi ako po, karunong po is yung alaga kong matanda. Tapos, syempre bulong-bulong lang. Tapos, part ka pa ng BSS, mahirap talaga siya kasi kailangan mong sumabay. Pero, ang dami kong hirap na dinanas talaga. Sobrang dami kong hirap, ang dami kong sinacrifice din. Naranasan ko pong mag-closing. Nasa palengke po ako. Naranasan kong mag-closing, nasa public toilet po ako. Nagpapalit ng diaper ng alaga kong matanda. Naranasan kong mag-walkthrough, naglalakad po ako. Nag-closing ako, nasa FTR, nasa bus. Lahat po yun. Bisa nasa lift pa po ako. Ang dami kong naranasan talaga na pero hindi ako tumigil eh. Sobrang mahirap siya sa part ko. Kasi syempre, ang trabaho natin, hindi naman kung tapos na yung work, yung parang may oras lang. Hindi eh. Hanggang hindi pa hating gabi, kahit nga hating gabi natutulog ka, pwede ka balik tawagin, diba po? So talagang sobrang hirap. Swerte ko lang kung yung amo mo is
stay out. Lagi nasa labas. Pero pag yung amo mo nasa bahay, talagang hirap. Di ba pag nagsiselfone tayo, lagi magsi-CR ka para lang makapag-chat. Di ba? So sobrang hirap. Totoo. Pero hindi po siya dahilan para huminto po ako. Ang isa po sa rason kung bakit pa ako nag-stay, syempre una sa lahat, bago pa lang ako, una sa lahat, kailangan ko po makabawi. Diba? Ito yung rason natin lahat, kailangan natin makabawi. Pero later on na po, nung medyo tumagal-tagal na po, nakitaan ko po ng laking potential itong business natin, yung fast track program. Nakitaan ko talaga siya ng laking potential, laking pag-asa na itong fast track program, maiahon po yung pamilya ko sa hirap. Na mababago yung buhay ng pamilya ko. Totoo talaga siya. So, kasi nakikita mo na sa resulta ng iba, sa resulta ng mga coaches natin. So, yun yung mas nag-push pa po sa akin, na kahit nahihirapan po ako, hindi po ako tumigil talaga. Hindi po ako huminto, hindi po ako tumigil. Kasi nung una rason ko lang makabawi Pero nung later on na, nakitaan ko na siya ng ganda. Ang ganda ng FASA program na kayang iahon yung pamilya ko sa hirap. So, yun na po yung pinanghahawakan ko talaga. Hindi na sarili ko yung nilalaban ko, hindi lang para makabawi, kundi para sa pamilya ko, pangarap para sa pamilya ko. Yun na po talaga yung pinanghahawakan ko. At syempre, yung mga tao ko, yung mga taong, mga business partners ko po, mahal ko po sila, ayoko po sa iwan. So, kailangan ko pumakit para din po sa kanila. Okay? So, sa tulong po ng napakaganda nating sistema, ng magandang sistema na binababa ni JM Dayantan, ni Coach Charles, ni JM Charles Tan, ang head coaches po natin, si Coach Carla, at si Coach Liz. Siyempre yung mga GLs po natin, si GL Queen, isa din po talaga siya sa mga nag-guide din po sa akin. Si GL Rodelin, si GL Kat, si GL Mariel, mga walang sawang suporta po nila, yung mga head coaches natin, yung mga guidance po nila. Sa tulong po nilang lahat, nahit po yung car incentives in 1 year. Ganun po siya. Yes. So yun, na akala ko din talaga nung una, hindi ko siya kaya abutin. Sobrang labo. Akala ko nung una, coaches lang din po talaga. Pero, hindi Yun nga, totoo pala yung sinasabi nila ni Coach Smith, nila Coach Carla, na napaka-doable din niya. Basta willing kang sumunod sa kanila, willing kang magpag-guide sa kanila. So, yun. So, siguro advice ko lang po, hindi para na gawin nyo rin po kung ano yung ginagawa ko, na mag-closing sa market, mag-closing, mag-walkthrough na naglalakad, or mag-closing sa toilet, ganyan. Hindi naman po kailangan ganun. Ang siguro yung gusto ko lang pong sabihin, ibigay po natin yung puso po natin dito po sa business. Yes, tama. Kasi kapag binigay mo yung puso mo, kahit gaano pa siya kahirap, yung mapipil mo na hindi mo siya ginagawa dahil yun yung utos ng coach mo. Dahil gusto mong ipakita sa coach mo na sinusunod mo siya. Kundi dahil kumbaga bukal sa loob mong gawin yun. Dahil yun, ginagawa mo para sa pamilya mo. Connected po yun sa pangarap mo. So yun. So kailangan lang natin ibigay yung puso natin dito sa business. Tsaka sa tulong po ng mga coaches po natin, ng mga TLs, mga GLs po natin, maaabot po natin yun. Maaabot po natin kung ano yung mga pangarap po natin. Dito po, pagka sumuko po tayo po yung talo. Tayo po talaga yung talo. So, kailangan po natin panghawakan kung ano po yung rason natin, bakit po tayo nandito. Bakit po natin ginagawa ito? Kasi kung sumuko ka, parang sinuko mo na din yung pangarap mo para sa pamilya mo. Kasi ako totoo nung una, iba yung rason ko pero later on, talagang pamilya ko na talaga. Pamilya ko ang dahilan kung bakit ko siya nilalaban. So, yun, sana maraming beses po tayong mapapagod talaga. Maraming beses tayong mapapagod, maraming beses tayong mahihirapan, maraming beses tayong makakaramdam ng pagsubok. Pero pwede po tayong magpahinga. Yes, pwede po tayong magpahinga, pero please, huwag po tayong bumitaw. Huwag tayong bumitaw. Magpahinga lang po, balik po tayo at magtiwala po sa sistema natin, sa napakagandang sistema at syempre sa mga coaches po natin. Kasi hindi po tayo pababayaan basta nandito lang po tayo. Be consistent po sa lahat po ng mga ginagawa po natin. Kasi kahit man kumbaga ako kasi naniniwala din kasi ako. Kasi hindi po lahat ng ginagawa ko para din naman sa akin Minsan, nagpupuyat po ako, sobrang puyat. Hindi po para sa akin, kundi para sa iba. Pero lagi kong iniisip kasi kung ano man po yung ginagawa kong hirap ngayon, kung
ginagawa kong tulong, alam ko, babalik po siya sa akin someday. So siguro, kaya ko din po naabot yon, siguro feeling ko blessing din yun ni Lord, balik reward ni Lord sa akin sa lahat din po ng mga ginagawa ko. At syempre talaga din dahil sa pagsunod at pagtiwala ko po sa mga coaches at sa mga GLs po natin. So, yun lang po. Thank you so much po.